Kilala si Alexander Reyes bilang isa sa successful young CEO sa business world. Sa edad na 32 taong gulang lamang, siya ang may-ari ng Reyes International Group, isang kumpanyang lumago mula sa isang small startup patungo sa isang global empire. Hinangaan ng mga tao ang kanyang katalinuhan, kumpiyansa, at determinasyon. Iginagalang siya ng mga negosyante, kinatatakutan ng mga kakumpetensya, at hinahangaan ng maraming kababaihan. Ngunit sa likod ng kanyang mamahaling suit at matagumpay na imahe, ay isang lalaking nakalimutan kung paano ngumiti. Naniniwala si Alexander na ang emosyon ay isang kahinaan. Matapos mawala ang kanyang ama sa murang edad, at makaranas ng pagtataksil mula sa isang taong pinagkakatiwalaan niya, nagtayo siya ng pader sa paligid ng kanyang puso. Simple lang ang negosyo, lagi niyang sinasabi sa kanyang mga empleyado. Hindi nagsisinungaling ang mga numero, nagsisinungaling ang mga tao. Ang kanyang mga araw ay puno ng mga meetings, contracts, at mga desisyon na nakaapekto sa libu-libong buhay. Nasa kanya ang lahat ng mabibili ng pera, isang marangyang bahay, mamahaling kotse, at isang makapangyarihang posisyon, ngunit pakiramdam niya ay may kulang. Samantala, sa isang small neighborhood na malayo sa abalang lungsod, nakatira ang isang mabait at masipag na babae na nagngangalang Sofia Martinez. Ibang-iba si Sofia sa mga taong karaniwang nakikilala ni Alexander. Hindi siya mayaman, hindi sikat, at hindi interesado sa luho. Nagtrabaho siya bilang isang creative designer sa isang maliit na kumpanya, at ginugugol ang kanyang libreng oras sa pagtulong sa kanyang pamilya, at pagboboluntaryo sa kanyang komunidad. Para kay Sofia, ang kaligayahan ay matatagpuan sa mga simpleng bagay, isang mainit na tasa ng kape, tawanan kasama ang mga kaibigan, at pagtulong sa iba. Iba-iba ang kanilang mga mundo. Isang maulan na gabi, pinagtagpo sila ng tadhana. Papunta na si Alexander sa isang mahalagang meeting, nang biglang huminto ang kanyang sasakyan malapit sa isang maliit na kafe. Dahil sa pagkadismaya at pagka-late, lumabas siya para tawagan ang kanyang assistant. Doon niya narinig ang isang taong nagsabi, "Ayos ka lang ba? Mukhang kailangan mo ng tulong." Lumapit siya, at nakita si Sofia na may hawak na payong. "Ayos lang ako," malamig na sagot ni Alexander. Tiningnan ni Sofia ang mamahaling suit, at seryosong ekspresyon nito. Ngumiti siya at sinabing, minsan kahit ang mga matagumpay na tao ay nangangailangan ng kaunting tulong. Nagulat si Alexander, walang sino man ang nagsasalita sa kanya ng ganoon. Bago pa siya makasagot, inabutan siya ni Sofia ng isang tasa ng kape. "Heto, mukhang mas kailangan mo ito kaysa sa akin." Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, napangiti si Alexander nang hindi niya namamalayan. Hindi niya alam ang pangalan nito. Hindi niya alam ang kwento nito. Pero may kakaiba sa kabaitan nito. Pagkalipas ng ilang araw, pumasok si Alexander sa isang meeting kasama ang isang bagong business partner, at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang taong nakaupo sa kabilang mesa. Si Sofia iyon, ang babae mula sa kafe. Ang kanilang hindi inaasahang pagkikita ay simula pa lamang ng isang love story na hindi nila inaasahan. Hindi makapaniwala si Alexander Reyes sa kanyang nakikita. Ang babaeng nakatayo sa harap niya, ay ang parehong taong nag-alok sa kanya ng kape noong isang maulan na gabi. Ang babaeng kumausap sa kanya ng walang takot, nang hindi alam ang kanyang makapangyarihang posisyon, at nang hindi sinusubukang ma-impress siya. Sofia Martinez, pagpapakilala ng representative ng kumpanya. She will be leading the creative design team for our new project. Tahimik na tiningnan siya ni Alexander. Nakilala rin siya ni Sofia. Nanlaki ang kanyang mga mata ng ilang sandali, ngunit mabilis siyang ngumiti. "Looks like we meet again, Mr. Reyes." Nagulat ang lahat sa silid. Hindi pa nila nakitang may nakipag-usap kay Alexander ng so casually. Tinatawag siya ng karamihan na Sir o Mr. CEO. Maingat nilang pinili ang bawat salita sa paligid niya. Ngunit tinatrato siya ni Sofia na parang isang ordinaryong tao. Sa oras ng meeting, may napansin si Alexander na kakaiba. Si Sofia ay may tiwala sa sarili, malikhain, at tapat. Ibinahagi niya ang kanyang mga ideya ng walang pag-aalinlangan, kahit na may ilang mga executives na hindi sumasang-ayon. "I believe a company is not only about making money," paliwanag ni Sofia. Ang isang successful business ay dapat ding lumikha ng isang bagay na makabuluhan para sa mga tao.
Nakinig ng mabuti si Alexander. Ang mga salitang iyon ay nagpaalala sa kanya ng pangarap niya noong siya ay mas bata pa, ang pangarap na nakalimutan niya habang hinahabol ang tagumpay. Pagkatapos ng meeting, tinawag ni Alexander si Sofia sa kanyang opisina. "Your presentation was impressive," sabi ni Alexander. "Thank you," sagot ni Sofia. "Pero may tanong ako," patuloy ni Alexander. "Bakit mo ba masyadong pinapahalagahan ang pagtulong sa mga tao?" Ngumiti si Sofia. "Dahil sa likod ng bawat desisyon sa business ay may mga totoong tao. May mga pamilya ang mga empleyado. May mga kwento ang mga customer. Hindi dapat kalimutan iyon ng isang kumpanya." Natahimik si Alexander. Wala pang nakipag-usap sa kanya ng ganoon noon. Nakikita ng karamihan ang kanyang pera, ang kanyang title, at ang kanyang kapangyarihan. Ngunit may nakita si Sofia na higit pa roon. Sa mga sumunod na linggo, nagtulungan silang mabuti sa proyekto. Noong una, natagpuan ni Alexander na mahirap ang personalidad ni Sofia. Kinwestiyon niya ang mga desisyon nito, hindi sumang-ayon kapag sa tingin niya ay may mali, at ipinaalala sa kanya na ang kabaitan ay isa ring uri ng pamumuno. "Hindi mo naman kailangang laging mag-isa sa pagdadala ng lahat," sabi ni Sofia sa kanya isang araw. Tiningnan siya ni Alexander. "Hindi ganoon ang mundo." "Siguro ganoon talaga ang mundo para sa iyo," malumanay niyang sagot. "Pero hindi naman kailangang manatiling ganoon." Nanatili sa isip niya ang mga salitang iyon. Unti-unti, nagsimulang magbago ang cold at seryosong CEO. Mas lalo siyang ngumiti, nakinig siya sa kanyang mga empleyado, naging mas matyaga siya. Napansin ng kanyang assistant, si Michael, ang pagkakaiba. "Sir, 5 taon na akong nagtatrabaho sa inyo," pabirong sabi ni Michael. "Hindi ko akalain na darating ang araw na may makakapagpangiti sa iyo." Umiwas lang ng tingin si Alexander. "She's different," pag-amin niya. Pero hindi na malaya ni Alexander na may ibang nanunood pala. Isang taong hindi natuwa sa mga pagbabagong nangyayari sa kanyang buhay. Ang kanyang dating kasosyo sa negosyo, si Victor, ay bumalik sa lungsod na may nakatagong plano. Alam niyang lumalakas ang kumpanya ni Alexander, at natuklasan niya ang isang taong maaaring makaapekto sa makapangyarihang CEO, si Sofia. Ngumiti si Victor habang tinitingnan ang picture ni Sofia. Kung siya ang dahilan ng pagbabago ni Alexander, aniya, kung gayon, siya ang perpektong taong gagamitin laban sa kanya. Samantala, nagsisimula nang ma-realize ni Alexander ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi na niya basta pinuprotektahan ang kanyang kumpanya. Nagsisimula na niyang protektahan si Sofia. At ang pakiramdam na iyon ang mas nagpatakot sa kanya kaysa sa anumang hamon sa negosyo na kanyang hinarap. Maraming hamon ang hinarap ni Alexander Reyes sa kanyang buhay. Nakipagkompetensya siya laban sa mga makapangyarihang kumpanya, nakaligtas sa mahihirap na negosasyon, at natalo ang mga karibal na gustong sirain ang kanyang tagumpay. Ngunit walang nakapaghanda sa kanya, para sa kakaibang pakiramdam na nararanasan niya tuwing kasama niya si Sofia. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam ng kapayapaan si Alexander. Napapangiti siya ni Sofia sa mga nakaka-stress na araw. Ipinaalala niya sa kanya, na tamasahin ang mga simpleng sandali. Ipinakita niya sa kanya na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa panalo, kundi pati na rin sa pagmamalasakit sa mga taong nakapaligid sa kanya. Gayunpaman, may napansin si Alexander kay Sofia. Palagi siyang mabait at masayahin, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata na pilit niyang itinatago. Isang gabi, pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho, inalok ni Alexander na ihatid siya pauwi. "Hindi mo kailangang," sabi ni Sofia. "Alam ko," sagot ni Alexander. "Pero, gusto ko." Mukhang nagulat si Sofia. Ang cold CEO na dating umiiwas sa mga personal na pag-uusap, ay nag-aalok na ngayon ng tulong sa kanya. Habang nagmamaneho, nadaanan nila ang isang maliit na neighborhood. "Dito ako lumaki," mahinang sabi ni Sofia. Tumingin si Alexander sa labas ng bintana. Simple lang ang lugar, may maliliit na bahay at mga batang naglalaro sa kalye. "Akala ko galing ka sa mayamang pamilya," sabi niya. Mahinang tumawa si Sofia. "No, lahat ng meron ako, pinaghirapan ko."
Ikinwento niya sa kanya ang tungkol sa kanyang pagkabata. Walang pagod na nagtrabaho ang kanyang mga magulang, ngunit hindi laging madali ang buhay. Nang magkasakit ang kanyang ama, kinailangan ni Sofia na akuin ang responsibilidad para sa kanyang pamilya sa murang edad. Sa halip na sumuko, mas nag-aral siya ng mabuti at nagtrabaho ng mga part-time na trabaho para suportahan sila. Ang pangarap ko ay hindi kailanman yumaman, paliwanag ni Sofia. Gusto ko lang lumikha ng mas magandang buhay para sa aking pamilya. Nakinig ng mabuti si Alexander. Sa unang pagkakataon, nakakita siya ng ibang uri ng lakas, hindi ang kapangyarihang nagmumula sa pera, kundi ang lakas ng loob na nagmumula sa pag-ibig. Mas malakas ka kaysa sa karamihan ng mga taong kilala ko, sabi ni Alexander. Ngumiti si Sofia, at mas mabait ka kaysa sa gusto mong paniwalaan ng mga tao. Tiningnan siya ni Alexander nang may pagtataka. Bakit mo nasabi yan? Dahil nakikita ko, sagot niya. Ang mga salitang iyon ay lubos na nakaantig sa kanya. Ngunit si Sofia ay may isang lihim na hindi niya kailanman sinabi kahit kanino. Ilang taon na ang nakalilipas, bago naging sikat na CEO si Alexander, ang kanyang ama ay nagtrabaho sa isang kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya ni Alexander. Isang pagkakamali ang naging dahilan ng pagtatapos ng karera ng kanyang ama, at ang kanilang pamilya ay naghirap ng maraming taon pagkatapos. Palaging iniisip ni Sofia kung sino ang may pananagutan. Hindi niya kailanman inakala na ang taong nakatayo sa tabi niya, ang lalaking unti-unti niyang nahuhulog sa loob, ay konektado sa masakit na alaalang iyon. Kinabukasan, palihim na nakilala ni Victor si Sofia. May alam ako tungkol kay Alexander na hindi mo alam, sabi ni Victor. Mukhang naghihinala si Sofia, ano ang sinasabi mo? Iniabot sa kanya ni Victor ang isang lumang dokumento. Magbabago ito sa paraan ng pagtingin mo sa kanya. Binuksan ni Sofia ang file, at natigilan. Sa loob ay may impormasyon tungkol sa lumang kaso ng kanyang ama. At ang apelyido ni Alexander Reyes ay nakasulat sa mga dokumento. Samantala, naghahanda si Alexander ng isang surprise para kay Sofia. Gusto niyang sabihin sa kanya ang isang bagay na hindi pa niya nasabi kahit kanino noon. Gusto niyang aminin na siya na ang naging pinakamahalagang tao sa buhay niya. Ngunit hindi niya alam na matutuklasan ni Sofia ang isang katotohanan na maaaring maghiwalay sa kanila magpakailanman. Mag-isang nakaupo si Sofia sa park, nakatitig sa lumang dokumentong ibinigay sa kanya ni Victor. Nanginginig ang kanyang mga kamay, habang binabasa ang bawat pahina. Totoo kaya talaga ito? Ang kumpanyang nagtanggal sa kanyang ama ilang taon na ang nakalilipas, ay may pangalang Reyes International Group. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Itinago ba ito ni Alexander sa akin? Bulong niya. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Si Alexander iyon. Sofia, free ka ba ngayong gabi? I have something important to tell you. Tiningnan niya muli ang dokumento bago sumagot. Sige. Nang gabing iyon, nagpa-reserve si Alexander sa rooftop ng isa sa kanyang mga hotel. Kumikinang ang city lights sa ibaba, at isang mesa ang inihanda na may paboritong pagkain ni Sofia. Pagdating ni Sofia, mainit na ngumiti si Alexander. Natutuwa akong dumating ka. Pinilit niyang ngumiti, ngunit mabigat ang kanyang puso. I wanted to thank you, panimula ni Alexander. Simula nang dumating ka sa buhay ko, nagbago na ako. Ipinaalala mo sa akin na walang saysay ang tagumpay kung wala kang makakasama. Kumuha siya ng isang small velvet box mula sa kanyang bulsa. Inside was not an engagement ring, but a beautiful silver necklace with a tiny heart pendant. I wanted you to have this, sabi niya. As a reminder that someone believes in you. Tinanggap ito ni Sofia, ngunit hindi na niya maitago ang kanyang emosyon. Alexander, malumanay niyang sabi. May kailangan akong itanong sa iyo. Anything. Inilagay niya ang lumang dokumento sa mesa. Did your family's company force my father to lose his job? Nawala ang ngiti ni Alexander. Dahan-dahan niyang kinuha ang dokumento, at binasa ito. Hindi ko pa, never seen this before. Please don't lie to me. Sabi ni Sofia, habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Nagtiwala ako sa iyo. Umiling si Alexander. Sinasabi ko sa iyo ang totoo.
Nangyari ito ilang taon bago pa ako naging CEO. Ang tatay ko ang namamahala sa kumpanya noon. Humakbang si Sofia paatras. So, ang pamilya mo ay konektado sa lahat ng pinagdaanan ng pamilya ko. Yumuko si Alexander. Kung ang kumpanya ng pamilya ko ay nakasakit sa tatay mo, lubos akong humihingi ng paumanhin. Pero pangako ko sa iyo, hindi ko alam. Bago pa makasagot si Sofia, isang matandang lalaki ang naglakad patungo sa kanila. Si Mr. Eduardo Santos iyon, isang retired executive na nagtrabaho para sa ama ni Alexander, maraming taon na ang nakalilipas. Kayong dalawa ang hinahanap ko, sabi niya. Tiningnan siya ni Sofia nang may pagtataka. Huminga ng malalim si Mr. Santos. Ang mga dokumentong ibinigay sa iyo ni Victor ay nagsasabi lamang ng kalahati ng kwento. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Alexander. Ipinaliwanag ni Mr. Santos na ang ama ni Sofia ay hindi kailanman natanggal sa trabaho dahil sa dishonesty. Sa halip, inako niya ang sisi para protektahan ang isa pang empleyado na nakagawa ng isang malaking pagkakamali. Kalaunan ay natuklasan ng ama ni Alexander ang katotohanan, at palihim na nag-ayos ng tulong pinansyal para sa pamilya ni Sofia. Ngunit dahil sa pride at hindi pagkakaunawaan, hindi nila kailanman tinanggap ang tulong. Itinago ni Victor ang mga pahinang iyon mula sa file, upang magmukhang nagkasala si Alexander. Napuno ng luha ang mga mata ni Sofia. So, Alexander wasn't responsible. Tumango si Mr. Santos. No, he is innocent. Dahan-dahang lumingon si Sofia kay Alexander. I'm so sorry. Marahang hinawakan ni Alexander ang mga kamay niya. Hindi mo kailangang humingi ng sorry. Sino man sa posisyon mo ay maniniwala sa ebidensya. For a moment, wala sa kanila ang nagsalita. Pagkatapos ay niyakap siya ng mahigpit ni Sofia. Ipinikit ni Alexander ang mga mata, at niyakap siya. Sa unang pagkakataon, pareho silang naniniwala na kayang malampasan ng pag-ibig, kahit ang pinakamalalim na hindi pagkakaunawaan. Ngunit mula sa malayo, pinagmasdan sila ni Victor ng magkasama. Nabigo ang kanyang plano, at ngayon ay naghahanda siya ng isang bagay na mas mapanganib. Matapos matuklasan ang katotohanan, mas naging malapit sina Sofia at Alexander kaysa dati. Ang hindi pagkakaunawaan na dating namamagitan sa kanila, ang naging dahilan kung bakit mas lalo silang nagtitiwala sa isa't isa. Hindi na sinubukan ni Alexander na magtago sa likod ng kanyang seryosong imahe bilang CEO, at nalaman ni Sofia na sa likod ng kanyang malamig na anyo ay isang lalaking may mabait, at mapagmalasakit na puso. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam si Alexander ng tunay na kaligayahan. Isang umaga, dumating si Sofia sa opisina ni Alexander na may dalang 2 tasa ng kape. Isa para sa CEO, sabi niya nang nakangiti. Tiningnan ni Alexander ang kape at marahang tumawa. Binibigyan mo pa rin ba ako ng kape tulad noong una tayong nagkita? Ngumiti si Sofia. Oo, dahil yun ang araw na natuklasan ko na kahit ang isang makapangyarihang CEO ay maaaring magmukhang pagod at nangangailangan ng kaunting kabaitan. Tiningnan siya ni Alexander ng may pagmamahal. At iyon ang araw na nakilala ko, ang babaeng nagpabago sa buhay ko. Namula si Sofia. Hindi napapansin ang kanilang kaligayahan. Nanood si Victor mula sa malayo, puno ng galit at selos. Nabigo ang plano niyang sirain si Alexander. Sa halip na masira sila, mas lalo pa nitong pinatibay ang kanilang relasyon. Minsan akong natalo, sabi ni Victor. Pero hindi na ako matatalo ulit. Gumawa siya ng bagong plano, hindi para atakihin ang kumpanya ni Alexander, kundi para saktan siya sa emosyonal na aspeto. Alam na ngayon ni Victor ang pinakamalaking kahinaan ni Alexander. Si Sofia. Samantala, naghahanda si Alexander para sa isang mahalagang business trip. Malapit nang ilunsad ng kumpanya niya ang pinakamalaking proyekto nito, at gusto niyang maging bahagi ng selebrasyon si Sofia. Gusto kitang katabi habang inaanunsyo, sabi ni Alexander sa kanya. Ngumiti si Sofia, ang ibig mong sabihin ay bilang business partner mo. Ngumiti rin si Alexander. No, bilang ang taong nagbibigay inspirasyon sa akin araw-araw. Parang bumibilis ang tibok ng puso ni Sofia. Ngunit bago pa siya makasagot, may nangyaring hindi inaasahan.
Kinabukasan, hindi dumating si Sofia sa trabaho. Naghintay si Alexander. Ang mga minuto ay naging oras. Tinawagan niya ang telepono nito, ngunit walang sumasagot. Isang takot ang pumasok sa kanyang puso. Hanapin siya, sabi niya sa kanyang security team. Agad na nagsimula ang paghahanap. Pagkatapos ay nakatanggap si Alexander ng isang hindi kilalang mensahe. Kung gusto mong makita muli si Sofia, pumunta ka ng mag-isa. Humigpit ang pagkakahawak niya sa telepono. Sa unang pagkakataon, ang makapangyarihang CEO na walang kinatatakutan ay nakaramdam ng kawalan ng kakayahan. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang assistant na si Michael. Sir, maaaring isa itong patibong. Tiningnan siya ni Alexander ng seryoso. Wala akong pakialam, pero ang kaligtasan mo. Mas mahalaga ang kaligtasan ni Sofia. Walang pag-aalinlangang umalis si Alexander. Sinundan niya ang lokasyon na ipinadala sa mensahe at nakarating sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod. Sa loob, nakita niya si Sofia na nakaupo sa isang upuan. Sofia. Tiningnan niya ito nang may luha sa mga mata. Alexander, hindi ka dapat pumunta rito. Pagkatapos ay umalangaw ang isang pamilyar na boses sa silid. Nakakaantig. Lumabas si Victor mula sa dilim. Nasa iyo na ang lahat, Alexander. Pera, kapangyarihan, tagumpay, at ngayon ay nasa iyo na ang pag-ibig. Tinitigan siya ni Alexander ng galit. This ends now, Victor. Ngumiti si Victor. No, Alexander. Simula pa lang ito. Isiniwalat niya ang kanyang huling plano, isang sekreto na maaaring sumira sa kumpanya ni Alexander, at sa lahat ng kanyang itinayo. Ngunit nagkamali si Victor. Minaliit niya kung gaano kalayo ang gagawin ni Alexander, para protektahan ang babaeng mahal niya. Natahimik ang abandonadong bodega. Nakaharap si Alexander kay Victor, ang mga mata ay puno ng galit, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang isipan. Alam niyang ang pagkawala ng kontrol ang eksaktong gusto ni Victor. Plinano mo ang lahat ng ito para lang saktan ako? Tanong ni Alexander. Ngumiti si Victor. Hindi, Alexander. Gusto kong maramdaman mo ang nararamdaman ko. Palagi kang mayroong lahat, ang matagumpay na kumpanya, respeto, at ngayon ang pagmamahal ng isang taong tunay na nagmamalasakit sa iyo. Tiningnan ni Sofia si Victor nang may pagkadismaya. Victor, hindi ka kailanman magiging masaya sa paghihiganti. Tumawa lang si Victor. Hindi mo naiintindihan, Sofia. Ang mga taong tulad ni Alexander ay laging nananalo. Gusto ko lang na may mawala sa kanya na isang mahalagang bagay. Humakbang si Alexander paharap. Kung may problema ka sa akin, harapin mo ako. Huwag mong idamay si Sofia. Tiningnan siya ni Victor ng malamig. Iyon ang pagkakaiba natin. Sa wakas ay nakahanap ka na ng isang bagay na dapat protektahan. Samantala, sa labas ng bodega, palihim na sinusubaybayan ni Michael at ng security team ang lokasyon ni Alexander. Bago umalis, nagpadala si Alexander ng isang nakatagong signal mula sa kanyang telepono. Alam ni Michael na nanganganib ang kanyang boss. Kailangan nating mag-ingat, sabi niya sa team. Unahin ang kaligtasan ni Sofia. Sa loob ng bodega, ipinakita ni Victor kay Alexander ang isang file. Naglalaman ito ng impormasyon na maaaring sumira sa Reyes International Group. Tiningnan ni Alexander ang mga dokumento. Nangalap si Victor ng mga lumang record ng kumpanya, at minanipula ang impormasyon para palabasing sangkot ang kumpanya ni Alexander sa mga ilegal na aktibidad. Kung ito ay mabubunyag, sabi ni Victor, magdamag na mawawala ang iyong reputasyon. Mukhang nag-aalala si Sofia. Alexander. Ngunit nanatiling kalmado si Alexander. Itinayo ko ang aking kumpanya ng may katapatan. Ang mga kasinungalingan ay maaaring lumikha ng mga problema, ngunit ang katotohanan ay palaging lalabas. Nagalit si Victor. Naniniwala ka pa rin ba na magtitiwala sa iyo ang mga tao? Tiningnan siya ni Alexander. Hindi ko kailangan na magtiwala sa akin ang lahat. Kailangan ko lang malaman na ginawa ko ang tama. Nagulat si Sofia sa mga salitang iyon. Napagtanto niya na ang lalaking mahal niya ay hindi na ang malamig na CEO na tanging tagumpay lang ang mahalaga. Siya ay naging isang pinunong naninindigan para sa tama. Bigla, umalangaw ang tunog ng mga yabag sa bodega.
Lumipat si Victor. Pumasok ang security team. Napapalibutan ka, Victor, sabi ni Michael. Sinubukan ni Victor na tumakas, ngunit ang ebidensyang ginawa niya laban kay Alexander ang naging ebidensyang naglantad sa kanya. Natuklasan ang kanyang mga mensahe, plano, at kilos. Di nagtagal ay dumating ang mga pulis. Habang inilalayo si Victor, tumingin siya kay Alexander. Hindi ko maintindihan. Pagkatapos ng lahat ng nagawa ko, why don't you hate me? Mahinahong sumagot si Alexander, because hate only creates more pain. I choose to move forward. Pagkaalis ni Victor, sumugod si Alexander kay Sofia. Nasaktan ka ba? Umiling si Sofia. Hindi, pero tinakot mo ako. Ibinaba ni Alexander ang kanyang mga mata. Pasensya na, hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo. Hinawakan ni Sofia ang kanyang kamay. Pumunte ka para sa akin, kahit na mapanganib. Higit pa iyon sa lahat. Sandaling nakalimutan ng makapangyarihang CEO ang negosyo, pera, at mga responsibilidad. Ang nakita lang niya ay ang babaeng nagpabago sa kanyang buhay. Gumugol ako ng mga taon sa pagbuo ng isang empire, bulong ni Alexander. Pero hindi ko alam kung ano ang pakiramdam ng may isang taong karapat-dapat uwian. Ngumiti si Sofia, siguro ang pinakamalaking tagumpay mo ay hindi ang pagbuo ng isang kumpanya. Siguro ang pag-aaral kung paano magmahal. Ngumiti si Alexander, ngunit habang ipinagdiriwang nila ang kanilang tagumpay, isang bagong hamon ang naghihintay. Kinabukasan, nakatanggap si Alexander ng isang hindi inaasahang tawag. Natuklasan ng board of directors ng kumpanya ang isang seryosong problema. May isang tao sa loob ng Reyes International Group ang nagtaksil sa kanya. At sa pagkakataong ito, ang kaaway ay mas malapit kaysa sa kanyang inaakala. Kinaumagahan, matapos mailigtas si Sofia, bumalik si Alexander sa headquarters ng Reyes International Group. Nagpalakpakan ang lahat nang pumasok siya sa building. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pag-aresto kay Victor, at nakahinga ng maluwag ang mga empleyado dahil sa wakas ay natapos na ang bangungot. Ngunit nawala ang ngiti ni Alexander nang sumugod ang kanyang assistant, si Michael, sa kanyang opisina. Sir, mayroon tayong serious problem. Isinara ni Alexander ang pinto. Anong nangyari? Inilagay ni Michael ang isang confidential na folder sa mesa. Ang ating pinakabagong proyekto ay na-leaked sa isa sa ating pinakamalaking kakompetensya. Nanlamig ang ekspresyon ni Alexander. That's impossible, few executives lamang ang may access sa mga files na iyon. Exactly, sagot ni Michael. Nangangahulugan ito na may isang tao sa loob ng kumpanya ang nagtaksil sa atin. Huminga ng malalim si Alexander. Call an emergency board meeting. Pagkalipas ng isang oras, napuno ng mga executives ang boardroom. I built this company on trust, panimula ni Alexander. Kung sino man ang naglabas ng impormasyon natin, ay nagtaksil sa bawat empleyado sa gusaling ito. Natahimik ang silid. Walang nangahas na magsalita. Si Sofia, na kamakailan lamang ay sumali sa meeting bilang creative director, ay napansin ng isang executive na kumikilos ng kakaiba. Ang pangalan niya ay Richard Collins, ang Chief Operations Officer ng kumpanya. Iniwasan niya ang pakikipagtitigan sa mata, at mukhang hindi pangkaraniwang kinakabahan. Pagkatapos ng meeting, tahimik na sinabi ni Sofia kay Alexander. Something isn't right about Richard. Tumango si Alexander. Napansin ko rin. Nang hindi inaabisuhan ng sinuman, hiniling ni Alexander kay Michael na mag-imbestiga. Sa mga sumunod na araw, sinuri nila ang mga email, security record, at mga financial transactions. Pagkatapos ay natagpuan nila ito, isang lihim na bank transfer. Tumanggap si Richard ng pera mula sa isang karibal na kumpanya, kapalit ng confidential informations. Hindi makapaniwala si Alexander. Halos 15 taon nang nagtatrabaho si Richard kasama ang kanyang pamilya. Hindi lamang siya isang executive. Isa siyang taong pinagkakatiwalaan ni Alexander na parang pamilya. Inanyayahan ni Alexander si Richard sa kanyang opisina. Alam ko na ang lahat, mahinahong sabi ni Alexander. Yumuko si Richard, pasensya na.
Bakit? Tanong ni Alexander. Nagtiwala kami sa iyo. Bumuntong hininga si Richard. Kailangan ng anak ko ng mamahaling pagpapagamot. Desperado na ako. May nag-alok sa akin ng pera, at nagkamali ako ng pagpili. Nanatiling tahimik si Alexander ng matagal. Naintindihan niya ang sakit na nararamdaman ni Richard. Pero alam din niya na may kahihinatnan ng pagtataksil. Dapat humingi ka sa akin ng tulong. Malumanay na sabi ni Alexander. Sa halip, pinili mong pagtaksila ng lahat ng naniniwala sa iyo. Napuno ng luha ang mga mata ni Richard. Alam ko. Agad na nag-resign si Richard, at pumayag na makipagtulungan sa investigasyon. Habang palabas siya ng building, hindi naramdaman ni Alexander ang tagumpay. Nalungkot lang siya. Nang gabing iyon, natagpuan siya ni Sofia na nakatayo mag-isa sa rooftop, nakatanaw sa lungsod. Tama ang ginawa mo, malumanay niyang sabi. Umiling si Alexander. Ang pamumuno ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mahihirap na desisyon. Minsan, tungkol ito sa pagkawala ng mga taong pinapahalagahan mo. Hinawakan ni Sofia ang kanyang kamay. At minsan, tungkol ito sa paghahanap ng lakas para magpatuloy. Ngumiti si Alexander. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Tumingin si Sofia sa mga mata nito. Hindi mo na kailangang malaman pa. Nang sandaling iyon, dumukot si Alexander sa kanyang bulsa. Kumuha siya ng isang small velvet box. Sofia. Tumingin siya sa kanya nang may pagtataka. Nakaharap ko na ang mga kaaway, pagtataksil, at panganib. Sa lahat ng ito, hindi ka umalis sa tabi ko. Dahan-dahan niyang binuksan ang box. Sa loob ay isang magandang singsing na diamante. Sofia Martinez, will you marry me? Napuno ng luha ang mga mata ni Sofia, bago pa siya makasagot. Dahil sa eksaktong sandaling iyon, isang putok ng baril ang umalangaw-ngaw sa buong rooftop. For a moment, everything stopped. Gulat na tiningnan ni Sofia si Alexander. Alexander, bago pa siya makagalaw. Hinila siya ni Alexander papasok sa kanyang mga bisig, at tumalikod sa direksyon ng tunog. Nalagpasan lamang sila ng bala ng ilang pulgada, at tumama sa dingding sa kanilang likuran. Sumugod ang mga security guard sa rooftop. Sir, ayos lang po ba kayo? Hindi agad sumagot si Alexander. Nakatuon lamang ang kanyang mga mata kay Sofia. Nasaktan ka ba? Umiling si Sofia, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. No, ayos lang ako, pero ikaw. Ayos lang ako, mahinang sabi ni Alexander. Ngunit alam ni Sofia na natatakot siya, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanya. Hinalughog ng security team ang lugar, ngunit nakatakas na ang umaatake. Nang gabing iyon, nanatiling gising si Alexander sa tabi ni Sofia sa ospital, kahit na kinumpirma ng mga doktor na pareho silang ligtas. Muntik mo nang mawala ang buhay mo dahil sa akin, bulong ni Sofia. Hinawakan ni Alexander ang kamay niya. No, mas naging makabuluhan ang buhay ko dahil sa iyo. Tiningnan siya ni Sofia na may luha sa mga mata. Bakit mo pa rin isinasapanganib ang lahat para sa akin? Ngumiti ng marahan si Alexander. Dahil bago kita nakilala, nasa akin na ang lahat maliban sa kaligayahan. Ipinakita mo sa akin na ang buhay ay higit pa sa negosyo at tagumpay. Pinisil ni Sofia ang kamay niya. Ayokong mawala ka rin. Kinabukasan, nagsimula ang investigasyon. May natuklasan si Michael na nakakagulat. Ang taong nasa likod ng pag-atake ay konektado sa isang tao mula sa nakaraan ni Alexander. Isang lalaking nagngangalang Julian Black, isang dating kakumpetensya ng ama ni Alexander, ang bumalik pagkatapos ng maraming taon. Naniniwala si Julian na sinira ng pamilya Reyes ang negosyo niya, at gusto niyang maghiganti. Matagal na siyang naghihintay ng perpektong sandali, paliwanag ni Michael. Tiningnan ni Alexander ang ebidensya. Bakit ngayon? Nag-atubili si Michael, dahil alam niyang kahinaan mo si Sofia. Natahimik si Alexander. Narinig ni Sofia ang usapan. Hindi ako ang kahinaan mo, Alexander. Tiningnan niya ito. Alam ko, humakbang siya palapit. Ako ang dahilan mo para lumaban. Ang mga salitang iyon ang nagbigay kay Alexander ng lakas. Sa halip na itago si Sofia, nagpasya siyang harapin ng direkta ang panganib.
Nagsagawa siya ng isang press conference, at inanunsyo na ang Reyes International Group ay hindi ko kontrolin ng takot o mga banta. Hindi natin mapipili ang mga challenges na darating sa ating buhay, sabi ni Alexander. Pero mapipili natin kung paano natin haharapin ang mga ito. Hinangaan ng publiko ang kanyang katapangan. Nakatayo ang mga empleyado sa likuran niya, at si Sofia ay nakatayo sa tabi niya. Ngunit si Julian ay nanunood. Nagalit siya nang makita silang magkasama. Sa tingin nila ay nanalo na sila, sabi ni Julian. Isang mapanganib na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Pero hindi pa nila alam ang pinakamalaking sekreto. Nang gabing iyon, nakatanggap si Sofia ng isang anonymous letter. Namutla ang kanyang mukha habang binabasa niya ang message. Sa loob ay isang picture mula pa noong mga nakaraang taon. Isang picture na nagugnay sa kanyang pamilya sa pamilya ni Alexander sa paraang hindi nila inaasahan. Tiningnan ni Sofia ang picture at bumulong. Hindi ito maaaring totoo, dahil ang sikretong itinago sa loob ng maraming taon, ay maaaring magpabago sa lahat tungkol sa kanilang pag-ibig. Napatitig si Sofia sa lumang picture na hawak niya. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Sa picture ay isang batang bersyon ng kanyang ama, na nakatayo sa tabi ng ama ni Alexander na si Robert Reyes. Nagngitian sila sa labas ng isang lumang gusali ng kumpanya. Ngunit ang pinakanagulat ni Sofia ay ang petsang nakasulat sa likod ng picture. Kinuha ito ilang araw bago nawalan ng trabaho ang kanyang ama. Sa ibaba ng picture ay isang maikling mensahe. Tanungin mo si Alexander kung ano talaga ang nangyari noong araw na iyon. Nalito si Sofia. Sino ang nagpadala nito? At bakit nila sinusubukang ibalik ang nakaraan? Nang gabing iyon, napansin ni Alexander na may mali. Sofia, anong nangyayari? Tahimik siyang tumingin sa kanya. May natanggap ako ngayon. Iniabot niya sa kanya ang picture. Nang makita ito ni Alexander, nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Kilala ko ang picture na ito. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Kilala mo ba? Umupo si Alexander at huminga ng malalim. Itinago ng tatay ko ang picture na ito sa opisina niya. Lagi niyang sinasabi na ang tatay mo ay isa sa mga pinakatapat na taong nakilala niya. Mukhang nagulat si Sofia. Kung gayon, bakit nagbago ang lahat? Maingat na tiningnan ni Alexander ang picture. Dahil may nagtaksil sa ating dalawang pamilya. Ipinaliwanag niya na ilang taon na ang nakalilipas, ang kanyang ama at ang ama ni Sofia ay magkasama sa isang malaking proyekto. Nagtitiwala sila sa isa't isa na parang magkapatid. Ngunit may isang tao sa loob ng kumpanya na palihim na nagnakaw ng mahahalagang dokumento, at sinisi ang ama ni Sofia. Peke ang ebidensya. Nang matuklasan ang katotohanan, umalis na ang ama ni Sofia sa kumpanya, naniniwalang walang nagtitiwala sa kanya. Hindi kaaway ang tatay mo, sabi ni Alexander. Isa siyang biktima. Napuno ng luha ang mga mata ni Sofia. Sa lahat ng mga taong ito, inakala ng pamilya ko na pinabayaan na kami. Hinawakan ni Alexander ang kanyang kamay. Pasensya na kung kinailangan mong dalhin ang sakit na iyon. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy, sumugod si Michael sa silid. Boss, nalaman na namin kung sino ang nagpadala ng sulat. Tumayo si Alexander. Sino? Nag-alangan si Michael. Si Julian Black. Kinabahan si Sofia. Bakit niya gagawin ito? Iniabot ni Michael sa kanila ang isa pang file. Sa loob ay may mga dokumentong nagpapatunay na si Julian ang taong responsable sa dating pagtataksil. Sinira niya ang parehong pamilya dahil gusto niyang kontrolin ang kumpanya. Naikuyong ni Alexander ang kanyang kamao. Sinira niya ang tiwala ng aking ama, at ang buhay ng iyong pamilya para lamang makakuha ng kapangyarihan. Tumingin si Sofia kay Alexander. Kung gayon bakit niya ibinubunyag ang katotohanan ngayon? Sumagot si Michael, dahil may gusto siya. Nang gabing iyon, kinontak ni Julian si Alexander. Alam kong natuklasan mo ang katotohanan, sabi ni Julian sa telepono. Nanatiling kalmado si Alexander. Ano ang gusto mo? Tumawa lang si Julian. Ang iyong kumpanya, ang iyong reputasyon, at ang iyong kaligayahan. Tumigas ang ekspresyon ni Alexander. Hindi ka mananalo. Ngumiti si Julian. Siguro hindi, pero may isa pa akong surprise.
Isang mensahe ang lumabas sa telepono ni Alexander. Isa itong video. Sa video ay may isang taong inakala ni Alexander na nawala ilang taon na ang nakalilipas. Isang taong konektado sa dating kumpanya ng kanyang ama. Isang taong nakakaalam ng buong katotohanan. Tumingin si Sofia kay Alexander. Sino iyon? Bumulong si Alexander. Ang dating kasosyo sa negosyo ng aking ama. Ang taong sa wakas ay makapagbubunyag ng lahat. Ngunit ang katotohanan ay maaaring may kapalit. Dahil minsan, ang pagtuklas ng nakaraan ay maaaring sumira sa hinaharap. Tahimik na nakatayo sina Alexander at Sofia, habang nagsisimulang mag-play ang video. Lumabas sa screen si Mr. Benjamin Cruz, ang dating kasosyo sa negosyo ng ama ni Alexander. Nagkulay puti na ang kanyang buhok dahil sa edad, ngunit nanatili ang kanyang boses. Kung pinapanood mo ito, sabi ni Benjamin, nangangahulugan ito na hindi na maitatago ang katotohanan. Nakinig ng mabuti sina Alexander at Sofia. Ilang taon na ang nakalilipas, palihim na ninakaw ni Julian Black ang mga confidential documents ng kumpanya, at ibinunyag ang ama ni Sofia. Gusto ni Robert Reyes na linisin ang kanyang pangalan, ngunit bago niya mailantad si Julian, nagkasakit ito ng malubha. Hindi natapos ang investigasyon, at dalawang inosenteng pamilya ang nagdusa dahil sa kasakiman ng isang lalaki. Pinahid ni Sofia ang kanyang mga luha. So, ang aking ama ay inosente sa lahat ng panahon. Tumango si Benjamin sa recording. Isa siya sa mga pinakamatapat na empleyado na nagkaroon kami. Hindi tumigil si Robert Reyes sa pagsisisi na hindi niya ito maprotektahan. Ipinikit ni Alexander ang kanyang mga mata. Sa loob ng maraming taon, pinasan niya ang bigat ng nakaraan ng kanyang pamilya, naniniwalang wala siyang magagawa para ayusin ito. Ngayon ay sa wakas ay nalaman na niya ang buong katotohanan. Kinabukasan, nagpatawag si Alexander ng isang press conference. Napuno ng mga journalists, empleyado, at mga leader ng negosyo ang silid. Nakatayo sa tabi ni Sofia, nagsalita si Alexander ng may kumpiyansa. Ang araw na ito ay hindi tungkol sa pagprotekta sa reputasyon ng aking kumpanya. Ito ay tungkol sa pagwawasto ng isang pagkakamali, na nangyari maraming taon na ang nakalilipas. Publicly niyang nilinis ang pangalan ng ama ni Sofia, at inanunsyo na itatatag ng Reyes International Group ang Martinez Family Scholarship, na magbibigay ng mga pagkakataong pang-edukasyon para sa mga masisipag na estudyante, mula sa mga pamilyang nahaharap sa mga kahirapan sa financial. Nagpalakpakan ang mga tagapakinig. Tiningnan ni Sofia si Alexander ng may luha ng kagalakan. Hindi mo kailangang gawin ito, ngumiti si Alexander. Siguro hindi ako ang may pananagutan sa nakaraan, ngunit responsable ako sa pagpapabuti ng hinaharap. Di nagtagal, inaresto si Julian Black. Dahil sa testimonya ni Benjamin at sa mga bagong natuklasang ebidensya, napatunayang nagkasala siya ng mga korte sa pandaraya, pagsasabwatan, at iba pang mga krimen. Sa wakas ay natapos na ang mga taon ng kasinungalingan. Unti-unting bumalik ang kapayapaan. Pagkalipas ng ilang buwan, inimbitahan ni Alexander si Sofia sa parehong maliit na kafe, kung saan sila unang nagkita noong maulan na gabing iyon. Nakilala agad sila ng may-ari. The usual, tanong niya nang nakangiti. Tumawa si Sofia. 2 tasa ng kape, please. Habang unti-unting bumubuhos ang ulan sa labas, dumukot si Alexander sa kanyang bulsa. Sa pagkakataong ito na ang parehong velvet box na hindi niya kailanman nabuksan ng maayos. Lumuhod siya sa harap ni Sofia. Sofia Martinez. Ngumiti siya habang umiiyak. Noong unang beses na nagkita tayo, binigyan mo ng kape ang isang pagod na estranghero. Wala kang pakialam na isa akong CEO. Pinili mo lang ang kabaitan. Itinuro mo sa akin na walang kahulugan ang tagumpay kung walang love, family, and compassion. Binuksan niya ang box. Sa loob ay isang magandang diamond ring. Will you marry me and spend the rest of your life with me? Tinakpan ni Sofia ang kanyang bibig, habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Walang pag-aalinlangan, tumango siya. Yes, 1,000 beses, yes. Pumalakpak ang mga tao sa kafe nang marahang isinuot ni Alexander ang singsing sa kanyang daliri. Pagkalipas ng 1 taon, ikinasal sila sa isang magandang garden na napapalibutan ng pamilya, mga kaibigan, at mga empleyadong naging bahagi ng kanilang buhay.
Nanatili si Alexander bilang CEO ng Reyes International Group, ngunit namumuno siya ng may ibang puso. Mas nakinig siya, mas nagmalasakit, at nagbigay inspirasyon sa iba, na mamuno ng may integridad. Ipinagpatuloy ni Sofia ang kanyang creative work, at tumulong sa pamamahala ng charity foundation ng kumpanya, na nagdala ng pag-asa sa hindi mabilang na mga pamilya. Magkasama, pinatunayan nila na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa mga buhay na iyong naaapektuhan, at sa pagmamahal na inyong ibinabahagi. At bawat taon, sa anibersaryo ng araw na una silang nagkita, bumabalik sila sa iisang maliit na kafe, umorder ng 2 tasa ng kape, at ngumiti sa alaala kung paano binago ng isang simpleng gawa ng kabaitan ang kanilang buhay magpakailanman. At dito na po, nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.